Ang lalaking 100 araw na na-trap sa gitna ng dagat. Payat na nang siya ay makauwi. Grabing iyak ng pamilya na nang siya ay bumalik. Ang lalaking na-trap sa gitna ng karagatan ay sobrang payat na nang makauwing ligtas. Yan ang ating aalamin sa ating kwentong ito. What's up guys? Speed Media TV here. At kung bago ka pa lang sa channel ko at mahilig ka sa kwentong tulad dito, pwede mong pindutin ang subscribe button at bell notification para lagi kang updated sa bago kong video. Nag-upload ako ng video kada linggo ng 1 o 2. Here we go. Nung time ng umaga ngayon, sadya talagang masyadong masama ang panahon. Umuulan at malakas pa ang kidlat. Dahil nga na siya lamang ang inaasahan ng pamilya, kailangan niyang pumalaot para may pagkain ang kanyang pamilya. Para pag may makahuli ng isda, may maibinta at maibili ng pagkain kanyang pamilya. Nasa gitna ng dagat ay wala pa rin siyang nahuling isda. Ay dati-rati naman ay doon siya nangingisda at doon siya nakakahuli. Kaya naman si Mang Fidel ay nagpasya siyang lumayo-layo pa. Dahil nagbabakasakali siya na doon siya makakahuli ng marami. Taka siya ba't wala siya nahuling isda. Kaya pumunta siya doon sa medyo malayo-layo ng parte ng karagatan. At malakas na ang alon, baka sakali na siya doon ay makahuli ng isda. Ngunit sa kakaporsige ni Mang Fidel na makahuli ng isda, hindi niya namamalayan ito na mapalayo na siya ng husto. At di niya inaasahang mauubos ang kanyang gasolina. Dahil alam niyang may 1 pa siyang litrong gasolina nakalagay sa bote ng coke ng 1 litro. Ngunit nang gagamitin niya dahil napalayo na siya sa paglalayag ay di niya pansin na wala na pala ang kanyang gasolina sa loob ng kanyang bote. Natali lang ng 1 goma at takip na subot ng kanyang tinapay pa. Bumigay ito dahil matagal itong nakabilad sa araw at natumba ang buti, kaya naubos ang laman nito. Bilad sa araw ang bote at ang guma, kaya lumuwag ang guma sa pagkakatali nito. Kaya ganun pa man, wala na siyang magagawa dahil demotor ang bangka ni Mang Fidel. Kaya di niya kaya itong sagwanin pabalik sa kanilang bahay. Dahil ang kanyang bangka ay may kalakihan at kabigatan, ang bangka ni Mang Fidel, at malakas pa ang alon. Kaya palutang-lutang na lang siya sa kanyang bangka habang nag-aabang si Mang Fidel na sakaling may dumaan na bangka o malaking sasakyang pandagat na sasagip sa kanya. Ngunit dumaan ang oras, ang 5 oras. Wala ni isang dumaang bangka o malaking sasakyang pandagat, kaya lalo siyang kinabahan at nawalan ng pag-asang makauwi. Palubog na ang araw, wala pa rin nada ang bangka o sasakyang pandagat sa kanyang kinalalagyan dahil malayo-layo na siya ng nangingisda. Dahil wala siyang makita at madilim na, nahiga muna siya sa kanyang bangka at nag-isip kung paano siya makakauwi. Na gayon pa man ay wala na siyang gasolina. Ang kanyang bangka
wala nang gasolina ang kanyang bangka. Kaya natulog muna siya at bukas na lang ulit siya mag-aabang na may dumaang bangka para makahingi ng mga katulong pabalik sa kanila. Ngunit dumaan ang 3 araw, ni isa walang nadaan na sakyang pandagat na makita si Mang Fidel. At paubos na rin ang kanyang dalang mga pagkain sa loob ng kanyang bangka. Dumating ang 10 araw, naubusan na siya ng pagkain. Pati yung huli niyang isda ay nakain niya na lahat dahil naubos na ang dala niyang pagkain. Kaya nag-isip siya kung ano ang kanyang kakainin sa susunod pang araw. Kinaumagahan, may nakita siyang palutang-lutang na plastic at agad niya itong inabot at dali niya itong binuksan. Nang nabuksan ito ni Mang Fidel, ay may laman itong mga noodles, ang supot. Ang laman nito ay mga expired na noodles. Ngunit sa sobrang gutom niya, gutom na siya, tinago niya ito. At yan ang kinakain niya kada araw. Kada araw isang noodles. Ang supot na ito ay may lamang 15 peraso. Ang laman ng supot at tinipid niya ito. Nang sa gayon pa man ay pang araw-araw ay mayroon siyang kakainin. Ngunit ito ay naubos na sa loob ng 15 araw. Wala man lang dumaan na sasakyang pandagat sa kanyang kinalalagyan. At di niya alam kung saang lugar na siya naroon. Dahil sa palutang-lutang na lang siya sa kanyang bangka na kung saan siya nadalhin ng tubig at alon ay doon siya lalagpak. Pero di pa rin siya nawala ng pag-asa na baka sakaling may dumaang sasakyang pandagat sa kanyang kinalalagyan. Isang araw, mga dakong 4:00 ng umaga, may dumaan na malaking sasakyan na pandagat. Kaya siya Mang Fidel naman ay nabuhayan ng loob. Dali-dali niya itong kinakawayan at tinatawag. Ngunit si Mang Fidel ay bigo. Dahil sa medyo madilim pa sa oras ng madaling araw, hindi siya nakita at napansin. Sa dahilang makulimlim pa ang umaga. Kaya ang nangyari, si Mang Fidel ay biglang nalungkot. At minsan nga'y naisip ni Mang Fidel na tumalo na lang at magpakamatay. Ngunit di niya ginawa ito dahil inisip niya ang kanyang pamilya. At sa dumating pa ang araw na walang-wala na siyang makain, kaya kinain niya na lang ang mga itlog ng isda na nakidikit sa kulapo ng dagat. Swerte pa nga ni Mang Fidel dahil may mga uri pa ng pagkain na nakalitaw sa mga dinadaanan ng kanyang bangka. Tiniis niya itong kainin na kahit sobrang lansa ng itlog ng isda dahil nga siya ay sobrang gutom na kaysa naman mamatay siya sa gutom. Wala mainom na tubig si Mang Fidel dahil sa sobrang alat ng tubig sa dagat. Minsan, sinasahod niya ang ihi niya tapos inumin niya ulit ito. Dahil ang tubig dagat ay hindi niya ito may inom dahil sa sobrang alat. Kaya minsan, pag umuulan, sinasahod ni Mang Fidel ang tubig at iniimbak niya ang tubig para may mainom siyang tubig sa pang-araw-araw. Yun ang ginagawa niya. Kaya si Mang Fidel ay nakakasurvive sa araw-araw. Pero minsan, sumagi na rin sa isip ng Mang Fidel na sumuko na siya dahil pagod na siya umasa sa wala. Noong maubos na ang itlog na ipon niya
Wala na siyang pagkain at wala na rin siyang nadadaanan na tulad ng kinakain niya dati na itlog ng isda na nakadikit sa mga dahon. At medyo may kalaliman na ang parte ng karagatan na puntahan niya at halos wala na siyang makita ng bato o dalampasigan sa gilid. Lalo siyang natakot dahil sa malayong malayo na siya at napakalakas na ng alon. Halos itaob ang bangka ni Mang Fidel niya sa lakas ng hampas nito. Wala siya ginawa kundi magdasal na lang si Mang Fidel na sana makauwi pa siya ng buhay sa pamilya niya. At lumipas ang ilang oras, medyo humina na ang alon ng tubig kasi nasa ibang lugar na naman siya napadpad. Paggising niya sa sobrang gutom niya ay halos sumilab na ang sikmura niya sa gutom. Wala nang pagkain si Mang Fidel. Kaya ginawa ni Mang Fidel, kinain niya ang kanyang damit dahil sa sobrang gutom. Kasi di niya nakayas ang kasakit ng tiyan niya dahil sa gutom. Dumaan ang ilang araw. Halos maubos niya na ang damit niya sa kakapulit para kainin niya tuwing siya ay nagugutom. Gutom na gutom si Mang Fidel. Wala nang balita ang pamilya ni Mang Fidel sa kanya. Kaya inisip ng pamilya ni Mang Fidel na wala na siya sa sobrang tagal niyang di na nakabalik dahil na-report na nila ito sa bantay dagat at mga pulis at sa barangay nila. Halos wala silang na-receive na information sa nakaraang dumaang araw na yun. Halos nagpadasal na ang pamilya ni Mang Fidel ng pa-40 anniversary sa kanyang kamatayan na di alam ng pamilya ni Mang Fidel na si Mang Fidel ay buhay pa dahil wala na talaga silang natatanggap na report galing sa pulis. Inakala nila si Mang Fidel ay kinain na ng pating o anong klaseng uri ng isda sa dagat. Balik tayo kay Mang Fidel. Yun nga, yung damit na lang ang kinakain bilang pantawid gutom. Nang di siya mamatay, lumipas ang maraming araw. Paulit-ulit niyang ginagawa kainin ang kanyang damit na tela para makasurvive. Dumating ang araw na mahina na si Mang Fidel dahil sa naubos niya na ang kanyang damit. Short na lang na maong ang tira kasi hindi niya makakain dahil sa sobrang tigas nito. Kaya pinili na lang niyang kainin ang damit lang na kuton dahil medyo malambot ito at kaya niya pa itong lulukin. Noong ubos na ito, nagtiis na siya na di kumain kasi wala na siyang makain. Inisip niya, ginawa niya na ang lahat pero wala pa rin nangyari sa ginawa niya. Bali, tanggap niya na mawawala siya sa mundo. Kaya 6 days na siyang nakahiga sa bangka niya dahil sa sobrang gutom at wala siyang makain. Nanghihina na rin siya. Wala makain. Wala rin siyang tubig. November 10, 2013, napadpad ang bangka ni Mang Fidel sa ibang lugar. Di niya alam kung saan siya naroon. Iba na ang lengguwahe ng salita ng mga tao dito. Tumagsa na lang ang bangka ni Mang Fidel dahil nag-low tide ang dagat at natulak siya sa gilid ng tubig. Kaya sumadsad ang kanyang bangka dito. Nakita ito ng mga mangingisda sa gilid ng dagat. Nagsanay papalaot ang mga tao ng mga taga rito. Ngunit nakita nila sumadsad na bangka ni Mang Fidel, kaya agad-agad nila itong tiningnan at nilapitan. Gayunpaman ay nakita nga nila na may tao sa loob ng bangka. Dali-dali itong tinawag ng mga tao ang kapitan na nasabing barangay. Ayaw nila itong hawakan o pakialaman dahil iniisip nila baka madamay sila o may mga taong
gumawa ng karahasan. Kaya yung kapitan yung tinawag nila para tingnan ito. Noong dumating ang kapitan sa nasabing barangay, nakita itong buhay pa ito si Mang Fidel at dali-dali itong tinulungan para ibangon si Mang Fidel. At nang itinayo nila ito si Mang Fidel, ay bigla na lang nalaglag ang salawal nito dahil sa sobrang payat nito dahil sa hindi na siya nakain ng 6 na araw. Dinala ng kapitan sa barangay hall para pakainin dahil sa sobrang hina nito at pinakain ito at pinainom ng tubig. Ilang araw pa ito bago bumalik ang tamang pag-isip dahil sa sobrang trauma niyang inabot sa gitna ng karagatan. Ikatlong araw, si Mang Fidel ay medyo okay na at doon na kinausap ng kapitan ng barangay kung taga saan siya. Sinabi niya naman kung taga saan siya at tinanong si Fidel kung saan siya naroroon. Sabi ng kapitan, nandito ka sa bayan ng Indonesia. At gulat na gulat si Mang Fidel sa sinabi ng kapitan. Si Mang Fidel ay sa ibang bansa na ang narating. At binigay naman ni Fidel ang kanyang tamang address sa Pilipinas. Sa una, di sila nagkaintindihan dahil iba nga ang wika nila. Buti na lang, may isang Pinoy na nagtatrabaho doon sa isang resort na malapit sa dinalahan kay Mang Fidel at pinatawag ito ng kapitan para i-translate ang lengguwahe nito sa Ingles. Noong nandun na ang Pinoy na pinatawag ni kapitan, nag-usap na silang tatlo at yun nga ay tinulungan nila si Mang Fidel para ayusin ng embahada ng Indonesia. Gawa ng wala siyang dokumento na dala, sa tulong ng kapitan at isang Pinoy na matulungin, nagawa ng paraan ito para makauwi ng Pilipinas. Nang maayos na ang kanyang papel, pinakiusapan ang mga opisyalis ng eroplano at mga custom airport nito para makauwi na siya at naayos naman ito. At sobrang bait talaga ng Diyos. Dahil noong time na yun, may isang pasahero na hindi dumating ng flight sa araw na iyon. Kaya naisingit sa flight si Mang Fidel. At may sabay ito sa biyaheng iyon. Grabe ang pasasalamat ni Mang Fidel sa dalawa. Halos lumuhod ito sa pasasalamat at sa Panginoon. Noong nakauwi na si Mang Fidel sa kanila, gulat na gulat ang pamilya nito at takot na takot. Dahil kala nito ay nagmumulto si Mang Fidel. Nang biglang sumulpot dahil ilang buwan na itong pinagluluksa. Sabi pa ng isang anak na bunso na natakot, "Tatay, ikaw ba yan?" Sabi ni Mang Fidel, "Halika anak, di pa ako patay, buhay pa ako." Sabay samahan pa ng tawa ni Mang Fidel. Nang sinabi ito ni Mang Fidel, dali-dali silang lumapit. Sabay kwento ni Fidel ang nangyari sa kanya kung bakit hindi siya nakauwi ng 100 araw. Nang may kwento ito ni Mang Fidel kung anong nangyari sa kanya, lumapit ang kanyang pamilya at nagsiyakapan. Nagsiyakapan sila at umiiyak ito sa tuwa. Dahil sa tuwa na buhay pa ang tatay nito, halos hindi nila mawari na buhay pa ang kanilang tatay sa sobrang tagal na 3 buwan mahigit. Diyan na nagtatapos ang kwento. Nagustuhan niyo ba ang kwento sa buhay ni Mang Fidel?
na sadyang nakakalungkot at nakakatuwa sa kanyang pagbabalik. Sino ba naman ang mag-aakala na buhay pa siya matapos ang 100 days sa gitna ng karagatan? Ang kwentang ito ay base sa totoong buhay. Hello, Pignete TV here. May napanood na ba kayo ng ganitong kwento? Totoong buhay na nangyari? O ibang kwento na kakaiba? I-comment nyo naman dyan sa baba, sa comment section. Pignete TV here. Guys, hanggang sa susunod kong video. Peace out. Goodbye.